Yung mga kabusing magandang araw, breaking news. Laban ni Mindoro kontra Dormedes Potes ay naging one-sided at pumabor nga po ito sa ating pambato. Round 1 pa lang ay napaluhod na itong si Potes matapos matamaan sa budiga. Naging survival mode na lang ang ginagawa nito sa loob ng ring dahil maging ang mga suntok nito ay hindi naman nirerespeto nitong ating pambato. Muli naman itong bumagsak sa loob ng round 3, delayed reaction nga po. Kaya sa pagsapit ng round 4, ay umayaw na nga po itong si Potes at parang may iniinda na rin sa kanyang kanang bahagi ng katawan. Dahil dito ay umangat na nga po ang ring record ni Weljon Mindoro sa 15 wins, 1 draw and 15 knockout. Samantala naman itong si Potes ay natikman naman nito ang makasunod na 4 na talo. Kaya sa tingin nyo mga kabusing, dapat na bang iharap si Mindoro sa mga dekalibreng boksingero sa middleweight division? Dahil panalo, paniguradong isa itong si Mindoro na lalaban ngayong October sa anibersaryo ng Trilla in Manila. Ito nga po ang pinangako ni Manny Pacquiao. Sabi nga po ni Pacquiao, nagalingan daw ni Mindoro ang labang ito dahil isasali daw niya ito sa laban ngayong October. Sa ibang banda naman, Kit One-Time Thurman nahaharap sa pinakamalaking laban nito sa darating na October 18. Haharapin nga po nito ang malahiganting si Sebastian Fundora. Sa labang ito mga kabusing ay didipinsahan nga po ni Fundora ang kanyang WBC Junior Middleweight title. At alam nyo ba, bago pa man ang unang laban ni Fundora at Team Joe, ay ang original na makakalaban nga po ni Team Joe dito ay ito nga po si Kit One-Time Thurman. Pero nag-withdraw nga po ito sa laban dahil nagkaroon ng injury sa bicep itong si Thurman sa training. Kaya ang naging late replacement ay ito nga pong si Sebastian Fundora. Kung saan ito pala ang magiging bangungot kay Team Joe. May rumor nga po maglalaban itong si Kit One-Time Thurman at Berhil Ortiz para sa WBC Interim Champion. Pero para kay Thurman, bakit pa naman siya lalaban sa interim? Kung mayroon naman palang shortcut na direktang World Championship na laban, na ito nga po ang hinihintay ni Thurman, na muling mapalaban sa isang major belt mula nang matalo ito kay Manny Pacquiao way back 2019, kung saan galing naman itong si Thurman sa isang impresibong panalo matapos itong mapadayo sa Australia kontra Brock Jervis. Pero ang tanong, kaya ba ni Kit One-Time Thurman patamaan itong matangka na champion na si Sebastian Fundora? Pero ang kagandahan ni Kit One-Time Thurman ay hindi nga po ito flat-footed. Talagang magalaw sa ibabaw ng ring, magalaw ang ulo at may footwork. Samantala naman, undefeated Filipino bantamweight prospect Kenneth Lober ay nakaharap na nga po nito sa unang pagkakataon. Itong kanyang makakalaban sa darating na August 17 na si Luis Concepcion, former 2-division world champion. Sa kanilang ginawang press con ay wala nga pong angasan ang nangyari, bagkus nirerespeto nito ang isa't isa. Makikita nga po natin ang advantage itong ating kababayan sa tangkad at haba ng galamay. 10-rounder lamang po ang kanilang laban. Saan nga po nitong ating pambato na si Lober na ang kanyang advantage kontra Concepcion ay ang kanyang speed, footwork at power, na kung saan galing rin sa mababang timbang itong si Concepcion pero umakyat ng bantamweight division. Huling laban nga po nitong si Concepcion ay taong 2023 pa lang at umakyat rin ito sa bantamweight division kung saan natalo nga po ito via knockout kontra sa undefeated noon na si David Contreras. Kaya malaki talaga ang pag-asa nitong ating pambato na makuha nito ang panalo, knockout man o desisyon.